So sa rides na to, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga na-encounter natin from 30,000 kilometers sa ating MT-650. So ang unang pinalitan natin dito mula nung nabili natin, ito, ayan. Tapos ito, nag-paint chip na rin. Ang pinalitan nating major, ito, chain set. Nagpalit na rin tayo ng chain set. Ito nga pala yung, ito, ayan, meron kasing tumatagas dito nung... So yan, good morning internet world, kumusta po kayo? Mototinta TV po muli. So after 30,000 kilometers mga katinta, ano nga ba yung ating pinalitan sa ating motorsiklo? So basically, ikukwento ko sa inyo, pupunta tayo ng Aglipay, Quirino para actually ma-visit na rin natin yung dairy product na bagong bukas, no? Yung napapansin nyo pag nagagawi kayo rito, yung napakalaking baka. Ayan, sa stopoveran dito sa Aglipay, Quirino. Pansin ko medyo maulap na naman ang panahon, no? Dahil may paparating na bagyo, which is super typhoon. Ayan, si Nando. At sana, buti na lang mga katinta, no? Hindi tayo na daanan dito sa may area natin, which is part pa rin ng Luzon pero doon siya sa may dagat. Bali magpa-passing through lang siya sa karagatan, no? And hopefully sana mag-ingat po tayo. Parating na po siya, malapit na, sabi nila by Monday mararamdaman na natin yung kanyang hagupit, ano? And hopefully sana walang mangyari masama sa atin dito. At mag-iingat-ingat lang tayo mga katinta, lalo na sa malakas na ulan. Yun nga, pagbaha unexpected dahil sa panahon ngayon mga katinta, kahit konting ulan lang, grabe, bumabaha na siya. Kasi nung bata ako, hindi ko pa namulat yung mga ibang lugar na hindi nababaha dito sa amin, which is Quirino. Nababaha na rin. Kaya doble ingat lang tayo mga katinta, maging alerto, kang nila. Mukhang nasiraan yata yun. At puntahan nyo natin. Nangyari boy? Nangyari? Nangyari? Ha? Nagintap kaya ayaw makabalik ang pinulugan. Ada na kontak mo? Nasisin ko. Ay. Sige. Okay naman siya mga katinta. Ano, ibatikat ta na? Sige. Makatawad pa nila kanila. Okay. Good morning po. Okay, fruit milk. Ayan, yun yung mga tinda nila. May yogurt kayo? Wala na po. Wala. Pero may product kayo na yogurt? Kakaubos lang kahapon. Ay, ganon. So, yun, sa mga gustong mamasyal dito mga katinta, ayan, meron silang chicharabaw from Tugigaraw. Ayan. Tapos, ang pinagmamalaking gatas. Ayan, mga choco milk, mga flavored milk, no? Dito na rin po ginagawa itong mga to, ma'am? Dyan sa may, ano, no? Okay. Silipin natin. Ayan. Meron silang paggawaan dito ng mga gatas. At ano yung best seller nyo dito, ate? Anong flavored po, ito po. Choco. Choco ang pinaka best seller nyo? Choco pandan po. Okay. Sige, try natin isang pandan. Ano po ang Ayan na lang yung ano. Yan, oo. Magkano po? 7. Yung flan na nakalab, ano dyan, meron kayo yan? Yung leche flan? Meron po. Magkano naman yan? 65. Sige, kuha ko isa. So, bili tayo ng leche flan, tsaka, since magle-leche flan na pala ako, pure na lang to, hindi na yung flavored. Okay lang?
Sige, kuha ako ng hindi flavored para matikman natin yung puro na gatas. Ito yun ano? Pero mas mahal po yan. Magkano to? Po yan. Ha? 75 po. Tapos itong flavored, 70. 70. Okay lang. Tapos isang leche flan. Yan. I-vlog ko to next week, i-upload ko siya. Pa-picture na po. Ah, sige, sige, sige. So, picture daw kami ni ma'am. Search mo sa YouTube Moto Tinta. Ayan, Moto Tinta sa YouTube. Tsaka Facebook meron din Moto Tinta. Okay. Thank you. Ito yun baka hindi mo maano. Ayan, Moto Tinta TV. Ayan. Thank you. Thank you din. Alright, so yun, baka naman. Itong malaking baka, ito yung kanyang gatas. Alright, ayan. Welcome to Dakes Nudak. Nupap? Ewan ko kung ano ibig sabihin yan, pero goods. Ayun, Nupap nga. Alright, garden. Parang edible garden siya mga katinta. So wala tayong mapupuntahang spot dito na pwedeng upuan. Siguro yun ang pwede nilang lagyan dito sa the near future kasi marami nang dumadalaw dito maraming pumapasyal, mga turista na nag-i-stop over dito sa may malaking baka na to. So dito na lang tayo kumain sa may ating carrier ng motor. So try natin tong kanyang flan. Sarap. Okay. Nagiging food critic na rin tayo. Pero masarap mga katinta. Sakto lang yung kanyang tamis. Milky flan. Gawa ng dito sa may dairy box ng Quirino. Buti may nabili pa tayo na ganito kanina kasi dadalawang piraso na lang, which is yung gusto ko sana matikman is yung yogurt pero sabi niya naubos na daw. Sarap. So sa rides na to, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga na-encounter natin from 30,000 kilometers sa ating MT-650. So ano nga ba yung ating inayos, ano ang ating pinalitan. Let's do this. So ang unang pinalitan natin dito mula nung nabili natin ito, ayan. So kung makikita nyo yan mga katinta, adjuster siya ng kanyang damper. Ayan. At ito plastic kasi yung una, so nabasag na siya, naging brittle sa katagalan siguro, kaya nagpalit tayo ng alloy. Ayan, may makikita kayo dyan sa Shopee. Tapos ito nag paint chip na rin, pina-powder coat natin to. Ayan, shoutout nga pala kay Sir JV, siya po yung nag powder coat dito. Sahara Black yung kanyang ginawa, napakaganda. Tapos ano pa ba ang pinalitan nating major? Ito chain set, nagpalit na rin tayo ng chain set. Ayan, pinalitan na rin natin yan ng buo, from sprocket to cadena set po natin pinalitan yan. Tapos ito kinostomize ko na lang, kumuha ako ng order tayo sa Shopee ng beak ng pang adventure. Ayan, nilagyan natin siya ng beak. At ano pa ba napalitan natin? Ito nga pala yung ito, ayan. Meron kasing tumatagas dito nung binili natin, di natin napansin merong tagas sa may ilalim, which is safety feature niya pala yon. So ito, reminder nga pala sa mga natatagasan nito, huwag nyong pasisil yung butas niya sa may ilalim, dahil yun yung safety feature niya. Dahil sa loob nito merong dalawang o-ring, or hindi lang dalawa. So kung either o-ring ng langis at o-ring ng coolant,
So either doon, kung saan doon yung bumigay, yun yung drainage system niya, yung butas. So wag na wag niyong ipapasil yun, dahil if pinasil ninyo yon, maghahalo ang langis at coolant. Napaka-importante. So yun pala yung isang pinalitan nating major dito, which is minimalist lang naman, konting tagas lang, o-ring lang actually. So binaklas, then pinalitan yung o-ring, which is yung oil seal lang kanyang langis sa loob. Yan. So yun lang ang pinalitan natin dito after 30,000 kilometers mga katinta. Ayan. At awa ng Diyos, so far wala pa namang nangyari na major na issue sa ating MT-650. Napaka reliable. Tinakbo na natin from Quirino to Ilocos North Loop, literal. Hindi pa tayo tinitirik ng ating motorsiklong na to. So yun, plano ko sanang sali sa endurance, kaso nung kinuha natin to, sadly binan naman na ang Boss Ironman, kaya hindi tayo nakasali. Doon nakasali tayong 2 beses, gamit natin yung ating NK400, at plano ko sana mag-upgrade ng 650cc para mas malakas naman ng konti, pero wala hindi tayo pinalad. And hopefully sana in the near future balik nila ang Boss Ironman at may sali natin to. And so mga katinta, dito ko na lang po tatapusin ang ating vlog na to. At sa mga MT-650 users dyan na bago lang, so tandaan nyo, yung po yung mga parts na possible na mag-breakdown, no? Pero minor lang naman, at meron naman kayong mabibili through online. At yun. At sa mga followers natin, maraming salamat po sa inyong suporta. At sana po wag po kayong magsawang suportahan ang ating channel. Kahit konting channel lang, kahit konti lang nanonood, at least meron pa rin nanonood. Doon pa lang mga katintay, maraming salamat. Napaka heartfelt na suporta kahit pa paano may nanonood sa ating channel. So anyway, yun nga, dito ko na po tatapusin ang ating vlog na to. At ride safe po sa ating lahat. Peace!